Part 2. Ang pagbabalik sa ilog. Mga taon ng pagdadaan. Matapos ang nangyari kay Dobby, halos hindi na bumalik ang magpipinsan sa probinsya. Ang bawat isa ay pilit na bumabalik sa normal na buhay, ngunit ang trauma ng gabing iyon sa ilog ay bumabalot sa kanilang mga alaala. Si Nana ay bumalik sa syudad para tapusin ang kanyang pag-aaral, ngunit hindi may kakaila ang takot na bumabalik sa kanya tuwing gabi. Si Bina naman, bagamat tahimik, ay tila nagiging mas malalim ang interes sa mga alamat at kwentong bayan. Si Anjay, ang bunso, ay naging mas mahiyain at takot sa dilim. Isang araw, matapos ang 3 taon, nakatanggap sila ng balita. Si Lola Cordeng ay nasa bingit ng kamatayan, at tinawag ang kanyang mga apo. Tumungo agad sina Nana, Bina, at Anjay pabalik sa probinsya. Sa kabila ng takot at mga hindi malumutang alaala, hindi nila maaaring pabayaan ang kanilang lola. Pagdating sa bahay ni Lola Cordeng, dumating ang magpipinsan sa lumang bahay ni Lola Cordeng. Malamig ang hangin sa kabundukan, at ang bawat kanto ng bahay ay puno ng mga alaala ng kanilang kabataan, kasama na ang gabing iyon sa ilog. Si Anjay ang unang pumasok sa kwarto ni Lola Cordeng, sumunod si Bina at Nana. Nakatulog si Lola sa isang payak na higaan. Ang kanyang mukha ay bakas ng mga taon ng karanasan at mga lihim ng kanyang pagkabata. Mga apo, bulong ni Lola Cordeng, halos hindi na kayang magsalita. May huling habilin ako sa inyo. Lumapit si Nana, hawak ang kamay ng kanilang lola. Ano po iyon, Lola? Tanong niya, habang hawak ang panginginig sa kanyang boses. May dapat kayong gawin, sabi ni Lola, nakatingin sa malayo, tila may pinagmamasdan na hindi nila nakikita. Si Dobby, hindi pa natatapos ang kanyang kwento. Kailangan niyo siyang bumalik sa ilog. Napasinghap si Anjay, at si Bina ay napatingin kay Nana. Hindi sila makapaniwala sa sinabi ng kanilang lola. Pero Lola, nagsimulang magsalita si Bina, ngunit pinutol siya ng lola nila. Alam kong takot kayo, pero hindi pa tapos ang lahat. Ang mga engkanto, hindi nila basta-basta kinuha si Dobby. May dahilan. Kailangan ninyong alamin ang dahilan. Ang pagpasyang bumalik, matapos makipag-usap kay Lola Cordeng, tahimik na nag-usap ang magpipinsan sa labas ng bahay. Si Nana ang unang nagsalita, kahit na bakas sa kanyang mukha ang matinding takot. Hindi ko alam kung kaya ko pang bumalik doon. Halos makalimutan ko na nga si Dobby, pero ngayon, hindi ko alam kung anong mangyayari. Sumingit si Bina, kung totoo ang sinabi ni Lola, kailangan nating malaman. Baka may paraan para ibalik si Dobby, o kaya ay tapusin na ang sumpa sa ilog. Tahimik lang si Anjay, ngunit kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding takot. Hindi pa rin niya makalimutan ang gabing iyon, ang mga bulong, ang malamig na hangin, at ang engkantong kumuha kay Dobby. Ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman niyang tama si Bina. Kailangan nilang bumalik. Matapos ang mahabang diskusyon, napagpasyahan nilang bumalik sa ilog. Ngunit sa pagkakataong ito, mas handa na sila. Dala nila ang mga dasal ni Lola Cordeng, pati na rin ang natitirang rosaryo ng kanilang lola na siyang minsang tumigil sa mga engkanto. Pagbalik sa ilog. Kinabukasan, maagang bumangon ang magpipinsan. Habang naglalakad sila patungo sa ilog, walang imak na bawat isa. Ang paligid ay tila mas malungkot at mas mabigat kaysa dati. Napansin nila na mas lumalim ang tubig, at mas malamig na ang hangin, kahit na tirik ang araw. Naalala ko pa ang gabing iyon, bulong ni Bina, habang tinatanaw ang ilog. Parang mas tahimik na ang paligid ngayon. Nang dumating sila sa pampang, nag-umpisa na silang maglatag ng mga gamit. Naglagay sila ng kandila at inusal ang dasal na itinuro ni Lola Cordeng. Habang nagdarasal, nagsimulang bumuga ng malamig na hangin mula sa tubig. At muling narinig ni Anjay ang mga pamilyar na bulong mula sa ilog. Nandito sila, bulong ni Anjay, nanginginig na. Ang paglitaw ng nakaraan. Habang patuloy silang nagdarasal, biglang nagbago ang anyo ng tubig. Mula sa kalmadong ilog, unti-unting lumitaw ang mga anino mula sa ilalim. Sa gitna ng mga aninong iyon, nakita nila si Dobby, nakatayo sa gitna ng ilog, tulad ng dati niyang anyo noong huli siyang makita. Ngunit hindi ito si Dobby na kilala nila. Ang kanyang mga mata ay blanko, at ang kanyang katawan ay parang walang bigat na nakalutang sa tubig. Dobby, sigaw ni Nana, ngunit hindi sumagot ang kanilang pinsan. Lumapit pa sila, ngunit biglang lumitaw ang engkantong babae, ang parehong nilalang na nakita nila 3 taon na ang nakalilipas.
Nakatayo ito sa gilid ng tubig, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Tinutupad niyo na ang utos ng inyong lola, wika ng engkanto, ang kanyang boses ay malamig at malalim. Ngunit huli na, ang kanyang kaluluwa ay amin na. Hindi pwede, sigaw ni Bina. Kailangan namin siyang ibalik, ngunit tumawa lang ang engkanto, at isang alon ng tubig ang hamampes sa mga paa ng magpipinsan. Hindi niyo maiintindihan ang dahilan ng kanyang pagkakawala. Kung nais niyong bumalik ang inyong pinsan, may kailangan kayong isakripisyo. Ang sakripisyo. Natahimik ang lahat. Si Nana ay natulala, si Bina ay nagulat, at si Anjay ay tahimik na tumingin sa engkanto, natatakot ngunit determinado. Anong klaseng sakripisyo? Tanong ni Nana, pilit na ipinipigil ang kanyang takot. Isang buhay kapalit ng isang buhay, sagot ng engkanto, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Isang kaluluwa para sa kaluluwa ni Dobby. Tahimik ang magpipinsan, nag-aalangan at naguguluhan. Sino sa kanila ang handang mag-alay ng sarili para kay Dobby? Alam nilang mahalaga sa kanila si Dobby, ngunit handa ba silang isakripisyo ang kanilang buhay? Ang desisyon ni Anjay. Tahimik na humakbang si Anjay papunta sa gilid ng ilog. Ako na, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng determinasyon. Ako na lang ang kukuha ng lugar ni Dobby. Nang marinig ito ni Nana at Bina, agad nilang sinubukan siyang pigilan. Hindi, Anjay, sigaw ni Nana. Hindi ikaw. Ngunit malalim ang determinasyon ni Anjay. Matagal na akong takot, pero ito lang ang paraan para mabawi si Dobby, sabi niya, nakatingin sa engkanto. Hayaang ako na lang ang sumama sa inyo, para makabalik siya. Part 3 ang pagsakripisyo ni Angie at maibalik pa ba si Dobby?